morning to all my brothers and sisters in Christ. Ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos ay sumayan sa ating lahat. Mother Derp, ang Time Tigos, sharing my devotion to the power of God. Ang mensahe ng Diyos ngayon ay makikita po sa mga taga-Roma 1:16. Sabi po rito, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat masampalataya. Mula sa mga Hudyo, yun din sa mga Grego. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Mga kapatid, kung ating pong mapapansin sa mga previous preaching, Acts series, makikita po natin doon kung paano po nag-ministeryo si Apostol Pablo at ang mga apostol sa iba't ibang lugar. Kung saan sila po ay galing sa Jerusalem at tapos po pumunta po ng Syria, pumunta po ng Cyprus, Turkey, then Macedonia. Yung ganun po kalaki at kalawak ang kanilang nilalakbay para po mapaabot ang salita ng Diyos. At mapapansin po natin sa mga sinagoga, sa mga iba't ibang lugar, siya po ay tumatayo doon ng walang panghina ng loob, wala pong takot, at siya po ay hindi nahihiya. Bakit? Sapagkat yun po ang misyon sa kanya ng Diyos para po ipahayag ang paghahari ng Diyos at kung paano ba maliligtas ang buong sangkatauhan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Yun po yung magandang balita. Nakita po natin doon na kung paano po siya kutsain, na kung paano po siya hamakin, na kung paano po siya saktan, patuhin, at siya po ay nakaranas din ng pagkakulong, at siya po ay nakaranas din ng muntik na mamatay. Ganun po ang naging buhay niya. But hindi po siya sumuko. Nagpatuloy po siya. Bagkus, mas pinalakas niya po ang kanyang pananampalataya. Hindi po siya natakot kahit ano pa ang mangyari sa kanya para maipahayag ang salita ng Diyos. Mga kapatid, nawa tayo din ay maging katulad ni Pablo. Na tayo ay maghahayo ng kanyang salita na wala pong takot at hindi po mahihiya. Sapagkat minsan po bilang isang lingkod ng Diyos sa gitna ng maraming tao, maaring sa ating mga pamilya, maari po sa ating mga kaibigan, maari po sa ating mga kamag-anak, sa gitna niyan, may pagkakataon na po tayo para po maghayo ng kanyang salita. At minsan po ang banal na Espiritu ay sasabi sa atin na ihayo mo ang aking salita. Pero ano po ba nangyayari? Minsan po ay nahihiya tayo. Minsan po ay natakot tayo, baka po i-reject tayo, at baka po tayo ay pagtawanan, o baka po tayo ay kutsain. Mga kapatid, kung sakaling dumating ang ganung pagkakataon na tayo ay bigyan ng task para po maghayo sa salita ng Diyos, isipin na lang natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Siya po ay namatay para sa atin, para po tayo maligtas. At isipin din natin ang ginawa ni Pablo at ng kanyang mga apostol para po maibigay o maipahayag ang salita ng Diyos na ngayon ay ating itinatamasa. Kaya po tayo ngayon ay nalaman kung ano ba ang kabutihan, kung paano ba ang kapangyarihan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ako, ikaw, tayong lahat, huwag mahiyang magpahayag ng salita ng Diyos. Hintaan po natin na kung paano po sinamahan o kung paano po ginabayan ng Diyos si Pablo, ganoon din po tayo. Kaya mga kapatid, ashamed with testimony of God, ipahayag natin ang kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo para po maligtas ang ating mga mahal sa buhay, para ating maligtas ang mga tao, at para ating maligtas ang lahat ng mga nilikha ng Diyos. Kapatid, kaya mo, kaya ko maghayo ng salita ng Diyos pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Let's do it for Christ.